Malinaw ba, Doc, yung aking boses? Okay, malinaw. Okay, alhamdulillah. Kasi kalahati na nakikita sa ulo. Ayan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha sapagkat binigyan po tayo ng tawfiq. Pinahintulutan po tayo sa oras na ito na magkasama-sama sa pagpapatuloy ng ating pananaliksik ng kaalaman, sa pagpapatuloy sa ating usapin hinggil sa usos o di kaya ay usul, ang panuntunan ng pagbibigay ng da'wa ng mga as-salaf as-salih, na kung saan sa kanila po natin nililingon ang anumang turo ng Islam, lalo na sa pagpaparating sa mga tao ng mga katuruan ng Islam. Sila po ang ating modelo o sila po ang ating huwaran. Aming mga minamahal na kapatid, ang atin pong tatalakayin ngayon bilang pagpapatuloy ay walang iba kundi ang patungkol sa ikhlas. Ayan. Ang ikhlas, batay sa Quran at sa Sunnah ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pag-unawa ng mga salaf as-salih o ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, sinundan sila doon ng mga tabi'un at sinundan naman sila ng mga tabi'ut tabi'in. Sa larangan, ayan, sa larangan ng da'wa. Ayan, sa larangan ng da'wa. Paano nga ba nila ipinapakita ang ikhlas sa larangan ng da'wa? Alalahanin ho natin, aming mga minamahal na kapatid, ang da'wa po ay isa sa mga uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay pagsamba kay Allah, kabilang sa dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah dito sa mundo. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah dito sa mundo? At ipinagkaloob sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan para itawid ang ating pamumuhay dito sa mundo, walang iba kundi ang sambahin lamang si Allah. Ito ang pinakalayunin ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sambahin lamang siya. At kabilang sa pagsamba na yon, sa halip, isa sa mga dakilang pagsamba kay Allah ay walang iba kundi ang ad-da'wah. Ibig sabihin ay ang pagpaparating, ang pag-iimbita sa mga tao sa pananampalatayang Islam, sa pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagtanggap
sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aming mga minamahal na kapatid, una ay ano nga ba ang ibig sabihin ng ikhlas? Ang ikhlas ay walang iba kundi sa literal na kahulugan nito ay walang iba kundi ang kadalisayan. Yun ang ikhlas o sinseridad. Walang bahid na anumang karumihan. Kundi ito ay dalisay, pure, at walang halo. Walang anumang halo na maaring dungisan ang bagay na yon. Yun po ang literal na kahulugan ng ikhlas. Ngunit sa Islam, ang ibig sabihin po ng ikhlas sa Islam ay walang iba kundi ayon sa ta'rif, pagbibigay, pakahulugan ng ating mga ulama ay walang iba kundi ang ifradullah. Ifradullahi ta'ala bil qasdi fil ibadah. Ibig sabihin ay ang pagturing kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang. Ibig sabihin ay wala ng iba kundi lamang ang dakilang tagapaglikha. Bil qasd. Ayan. Ano nga ba ibig sabihin ng qasd? Ibig sabihin ng qasd ay kanino mo dapat ialay. Kanino natin dapat ialay ang anumang ating ginagawa. So bukod tanging kay Allah lamang. Sa anumang pagsamba na ating gagawin, mula sa pinakamababang uri nito hanggang sa pinakamataas na uri ng pagsamba, wala po tayong aalayan nito. Wala po tayong hahandugan nito. Hindi po para sa kagustuhan at kaluhuran ni numan. Maliban na lamang sa kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging inaasam-asam natin, ang tanging ginugusto natin sa anumang gawaing pagsamba, maging ito man ay salita, gawa o paniniwala, lingid man ito o hayag. Ibig sabihin, sa lahat ng ating sasabihin na pagsamba, sa lahat ng ating gagawin na pagsamba, sa lahat ng ating paniniwalaan na pagsamba, mga gawaing pagsamba, ay bukod tangi na para lamang sa kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng yaon. At wala ng iba. Yun po ang ibig sabihin ng ikhlas. Sa makatwid ay hindi dahil sa kagustuhan ng sarili mo. Malaya ito mula sa kagustuhan ng sarili mo, kagustuhan ng magulang mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng pamilya mo, kamag-anak mo, o kahit na sino man. Malaya sa kanilang kagustuhan, kundi tanging para lamang sa kagustuhan at kaluguran ni Allah. Kaya naman kahit na ayaw ng sarili mo, kahit na hindi gusto ng sarili mo, hindi gusto ng mga magulang mo, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, kahit na sino man dyan, kahit na hindi nila ito gusto, gagawin at gagawin mo pa rin. Sasabihin mo at sasabihin mo pa rin. Paniniwalaan mo at paniniwalaan mo pa rin. Para sa kagustuhan, alang-alang
sa kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man o anuman na maaring pumigil sa iyo sa pagsabi, paggawa at paniniwala sa bagay na ginugusto at kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. At wala rin sa kabilang banda na makakapigil sa iyo. Kung walang makakapag-utos sa iyo sa mga bagay na yon at walang makakapigil sa iyo sa mga bagay na yon na ating binanggit, maliban na lamang ang kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanging yun lamang ang nakapag-utos sa iyo sa mga bagay na yon. Tanging ang pagkapuot at pagkamuhi lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nakapagpigil sa iyo sa mga bagay na yon. Sa anumang sasabihin mo, sa anumang gagawin mo, sa anumang paniniwalaan mo, ito man ay lingid o hayag. Yun po ang tinatawag na ikhlas, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So ang da'wa, pagbibigay da'wa, ang pag-aanyaya, ang pag-iimbita, ang pagpaparating ng Islam sa mga tao. Ito po ay dakilang gawaing pagsamba. Sa halip, ito ang layunin ng pagpapadala sa mga propeta at sugo. Ang tanging layunin ng pagpapadala sa mga propeta at sugo ay iparating ang pag-aanyaya, ang pagpaparating sa mga tao patungkol sa mga gusto at kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawain, mga paniniwala, mga pananalita na ginugusto at kinaluluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan yun na yung tinatawag na pagsamba kay Allah, kung saan yun na yung tinatawag na Islam o relihiyong daladala ng mga propeta. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At gawain din ito ng lahat ng tagasunod, lahat ng tumanggap at sumunod sa mga propeta. Halimbawa, ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkaraan niyang lisanin ng mundong ito na iwan ang responsibilidad sa kanyang mga ummah. Kaya ipinagpatuloy ito ng mga sahaba. At pagkaraan ng mga sahaba, ipinagpatuloy ito ng mga at-tabi'un. At pagkaraan ng mga tabi'un, at ipinagpatuloy ito ng mga tabi'ut tabi'in. Yung tatlong unang henerasyon ng umma na ito, na silang pinagpipitagang henerasyon. Ibig sabihin sila, ang kanilang mga yapak, ang sinusundan natin. At ipinagpatuloy ito ng mga khalaf, sumunod sa kanila, hanggang sa dumating sa ating panahon, at narito tayo ngayon na ipinagpapatuloy ang responsibilidad sa da'wa o sa tabligh, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At hanggang sa pagkagunaw, hanggang sa pagtatapos ng daigdig na ito ay mananatili ang responsibilidad na ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ay kailangan natin ng ikhlas. Kailangan, lagi ho nating tatandaan na sa ating pagpaparating ng Islam ay ang unang dapat natin parating i-check o alalahanin ay walang iba kundi ang ating intensyon, ang ating balakin. Ano nga ba ang balakin mo? Ano nga ba ang intensyon mo? Ano nga ba ang gusto mo? Ano nga ba ang ginugusto mo? Bakit mo ginagawa?
ang dakwang ito, ang pagpaparating na ito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ito ba ay pagpapakitang tao lamang? Ito ba ay pagpaparinig lamang? Ito ba ay pakikipagkumpetensya lamang? Ito ba ay pagpapasikat lamang para makilala ka ng madla o di kaya ng mga tao? Ito ba ay dahil sa bilib ka sa sarili mo? Ito ba ay mayroon kang ibang hangarin, makamundong hangarin sa ginagawa mo? Yun ang dapat natin i-check. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sapagkat ang gawaing pagsamba ay napaka-komplikado. Alalahanin natin, pinagsusumikapan natin ito para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hangad natin doon ay tanggapin mula sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagkakatanggap nito kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang susi para makamit natin ang awat habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang awat habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang susi ng tagumpay natin dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya, para matanggap yon, para matanggap ang pagsusumikap na ito, at makamit natin at ang awat habag ni Allah, nang tuluyan tayong magtagumpay dito sa ating pamumuhay, sa mundong ating ginagalawan, higit sa lahat ay sa kabilang buhay, kailangan natin na matanggap ang pagsusumikap na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin. Tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin ang pagsusumikap na ito. At para matanggap, kailangan natin ng dalawang napakahalagang ingredients. Kumbaga sa pagluluto, yung putahing gusto nating lutuin ay para tuluyan na magresulta. Maihain natin yung pinakamasarap na pagkain na ginugusto natin, yung ini-expect, yung inaasahan natin na pagkain na ihain sa hapagkainan sa harapan natin, para tuluyan na makamit natin yon, kailangan natin ng dalawang ingredients na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng dalawang ingredients na ito, ay mabubuo yung pinakamasarap na pagkain. Ibig sabihin, ay matatanggap ang ating mga pagsusumikap sa mga gawaing pagsamba, lalo na sa pagpaparating ng Islam sa mga tao, pag-aanyaya sa mga tao tungo sa Islam, pagkilala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at pagtanggap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo, huling propeta at sugo, at wala ng propeta o sugong darating pagkaraan niya hanggang sa magunaw ang mundo. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, so ano po itong dalawang kondisyon ng pagkakatanggap ng ating mga gawaing pagsamba, lalo na sa larangan ng da'wah? Walang iba kundi ang ikhlas. Tandaan natin, ang ikhlas at ang mutaba'ah. So ano nga ba yung ikhlas? Sabi nga natin, ang ibig sabihin ng ikhlas ay ifradullah. Ibig sabihin ay ang pagturing kay Allah na tanging para lamang sa Kanya ang layunin. Ifradullah bil qasd. Ang pagturing kay Allah sa layunin na siya lamang at wala ng iba. Ibig sabihin, inaalay mo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang gawaing pagsambang ito. Ang pagdadakwang ito ay inaalay mo lamang, ang tanging balakin mo lang doon ay walang iba kundi ang kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala.
At ikalawa, na kondisyon para ito ay tuluyan na matanggap ay ang tinatawag na mutaba'a. Ang ibig sabihin ng mutaba'a ay walang iba kundi ang alinsunod. Ayan, alinsunod sa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag lumabas ka sa pamamaraan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin ito matatanggap. Kaya kahit na ibig sabihin mayroong ikhlas, pero kung wala naman itong mutaba'a, hindi rin ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabilang banda, kahit na nandoon yung mutaba'a, alinsunod sa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi rin ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat wala doon yung ikhlas. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So tandaan natin, para matanggap ang ibada, unang kailangan natin ay kailangan maging khalisa. Kailangan maging dalisay ang gawaing pagsamba na yon. Maging dalisay. At para maging dalisay, wala kang nilayon doon. Wala kang binalak doon sa gawaing pagsamba na yun, kundi lamang ang kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa ay maging sahih, maging sawab, tama. At ang tanging paraan para maging tama ang gawaing pagsamba na yun, pagkaraan ng ikhlas, ay kailangan alinsunod sa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag nangyari ang dalawa na yan, ay matatanggap ang gawaing pagsamba at igagawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang awat habag. At yun ang magiging susi ng ating tagumpay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Ngayon, ano ho ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Inna anzalna ilaykal kitaba bilhaqq. Tunay na aming ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ibig sabihin ay ang Quran, bilhaqq, sa pamamagitan ng katotohanan. Ibig sabihin ay katotohanan, totoo. Sa pamamagitan ng pagpaparating ng katotohanan, maging katotohanan ang lahat-lahat, sapagkat walang katotohanan sa mga tao ang lahat-lahat kapag hindi nila nakilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging katotohanan ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aklat, ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng katotohanan, ibig sabihin para malaman ng mga tao ang katotohanan. Fa'budillah, sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan lahuddin, na kung saan sa pagsasagawa mo sa pagsamba na yon, dapat ikaw ay mukhlis. Ibig sabihin, wala kang binabalak doon, wala kang inaasam doon, wala kang ginugusto doon sa gawaing pagsamba na yon, kundi lamang ang lahat-lahat, ang lahat noon ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisan lahuddin. Ang din, yun na yung Islam. Ang Islam, yun na yung pagsunod sa utos ni Allah at ang pag-uutos nito, ang pag-iwas mula sa mga ipinagbabawal ni Allah at ang pagbabawal nito, ibig sabihin ay mamuhay tayo dito sa mundo na gagawin ang mga bagay alinsunod sa kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iiwasan ang mga bagay-bagay alinsunod sa ibig sabihin pagkamuhi at pagkapuot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam.
So yun po ang ating relihiyon. Na kung saan dapat po, habang atin itong isinasabuhay, habang atin itong ginagawa, siguraduhin natin na inaalay lamang natin ito para sa kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa kagustuhan at kaluguran ng ninuman. Ala lillahi dinul khalis alalahanin. Hindi ba, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyon? Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsunod doon sa kautusan at ang pag-uutos nito. Pag-iwas mula doon sa mga ipinagbabawal at ang pagbabawal nito. Hindi ba para lamang kay Allah ang lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating paniniwalaan? Hindi ba tayo ay alipin lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ba siya Allah, tanging siya lamang ang namamahala sa ating buhay at wala ng iba? Siya lamang ang may karapatan at wala ng iba na magdikta sa kung ano ang dapat nating sabihin, sa kung ano ang dapat nating gawin, sa kung anong dapat nating paniwalaan. Hindi ba siya lamang ang may karapatan na magpigil sa atin sa kung ano ang hindi natin dapat sabihin, sa kung ano ang hindi natin dapat gawin, sa kung ano ang hindi dapat natin paniwalaan. Lingid man ito o hayat, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Walang inutos sa kanila ang mga mananampalataya sa pangunguna ng mga propeta at ang kanilang mga tagasunod. Walang inutos sa kanila kundi ang sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ, na may kadalisayan. Ibig sabihin, sambahin lamang nila si Allah subhanahu wa ta'ala na wala silang hinahangad. Wala silang hinahangad doon sa pagsamba na yun, kundi tanging ang kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala ng iba. Bakit? Ano nga ba yung pinakadiwa nito na dapat natin maintindihan, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam? Alam nyo ho, kapag ka ang isang bagay ay ginagawa mo para lamang sa kagustuhan at kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang sinuman ang makakapag-utos sa'yo, walang sinuman ang makakapagpigil sa'yo, at walang anuman ang makakapag-utos sa'yo, at walang anuman na makakapagpigil sa'yo. Ibig sabihin, kahit na sino, hindi kanya kayang utusan, hindi kanya kayang pigilin, at kahit na sino, at kahit na ano, ganun din, anong sitwasyon, ay hindi kanyang kayang utusan at hindi kanya kayang pigilin doon sa pagtugon o di kaya ay sa pagsunod sa anumang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun po yung pinakadiwa doon na dapat natin maintindihan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sino man ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagnanais na makatagpo niya ang kanyang Panginoon at igawad sa kanya ng kanyang Panginoon ang awat habag niya sa araw ng paghukom. Ibig sabihin, iligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa naglalagablab na apoy sa impyerno, na yun ang totoo at tunay na ating kinakatakutan o dapat nakatakutan, dahil yun ang totoo at tunay na paghihirap, kapinsalaan na mangyayari sa bawat isa. Wal'iyadu billah, kagimbal-gimbal na parusa ang mangyayari doon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. At ipasok doon sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yun ang totoo at tunay nating inaasam-asam at ginugusto kung tutuusin aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kung gusto nating igawad sa atin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala,
falyamal amalang saliha, gumawa ka ng gawaing mabuti. Gumawa ka ng gawaing pagsamba. Ibig sabihin, tumugon ka sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipag-utos mo ito. At umiwas ka mula sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipagbawal mo ito. At sa pagsasagawa mo nito, wala yushrik, at hindi siya nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala doon sa gawaing pagsamba na yon ng kahit na sino o ng kahit na ano. Kahit na sino, asawa, magulang, anak, kapatid, kamag-anak, kaibigan, sino man, hindi niya itinatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ginagawa. At kahit na ano, posisyon man yan, ari-arian man yan, o anumang mayroon na karangian dito sa mundo, anumang palamuti na mayroon siya dito sa mundo, anumang bagay na mayroon siya dito sa mundo, ay hindi niya itinatambal doon siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay tanging ang kagustuhan at kaluhuran ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang kanyang focus, ang kanyang inaalaala at wala ng iba, aming mga minamahal na kapatid. So yun ang susi para ipagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ay binanggit ng dakilang binanggit. Sa hadith Qudsi ay mismong si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi rin. Sabi niya, Ana aghna syuraka anis syirk. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang pinakamatindi na walang pangangailangan sa anumang pagtatambal. Ibig sabihin, ako ang pinakadalisay sa lahat. Ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ang walang pangangailangan na anumang partner, anumang katuwang, higit na walang pangangailangan sa anumang katuwang, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa gawaing pagsamba. Kaya sabi ni Allah, man amila amalan ashraka fihi ma'ya taraktuhu wa syirkahu. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang karugtong, sino man ang gumawa ng gawaing pagsamba, halimbawa, sino man ang tumugon sa da'wa, pagpaparating sa mga tao, pag-iimbita sa mga tao, pag-aanyaya sa mga tao tungo kay Allah, at ginawa niya yon na may pagtatambal. Ibig sabihin ay may ibang hangarin pa. Pakikipagkaibigan, o di kaya ay dahil sa pamilya, o di kaya ay dahil sa boss, o di kaya ay dahil sa anumang samahan na mayroon sila. Ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagtambal siya. Ayan, nagtambal siya doon sa kanyang ginagawang pagsamba. Taraktuhu wa syirkahu. Hahayaan ko siya, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang pagtatambal sa akin. Ibig sabihin sa ibang riwaya ay sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na singilin mo, kunin mo ang gantimpala ng iyong gawaing pagsamba doon sa kung kanino mo ako itinambal. Ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganong katindi aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya nga po, alalahanin natin ang ikhlas, gawain ito ng puso. Tanging si Allah lamang ang nakakaalam nito at ikaw na gumagawa. Gawain po ito ng puso. Ito ay batin, lingid po ito. Hindi po natin hindi po natin kayang husgahan ang anumang nasa puso ng bawat isa. Kaya hindi natin maaring husgahan ng kahit na sino kung siya ba ay khalis, kung ang kanya bang gawaing pagsambang ito ay khalis, kung siya ba ay mukhlis sa kanyang ginagawang pagsambang ito o hindi. Hindi po natin kayang husgahan yun. Tanging siya lamang ang nakakaalam nito at siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanging kaya lang natin husgahan ay ang panlabas,
anyo ng isang tao. Kung anong nakikita ng ating mga mata, kung anong naririnig ng ating tenga, kung ano ang ating naaamoy, kung ano ang ating nalalasahan, kung ano ang ating nararamdaman. Pero yung itinitibok ng puso ng sinuman ay hindi natin kayang husgahan yun. Bukod tanging siya Allah ang nakakaalam nito at ang gumagawa sa gawaing pagsamba na yun. Aming mga minamahal na kapatid at mahulang sa pananampalatayang Islam. So ano nga ba yung sumisira ng ikhlas na yun? Na nagiging suliranin din ng ating mga puso, sakit ng ating mga puso, yung pagpapakitang tao at yung pagpaparinig at yung mga paghahangad ng makamundong bagay. Ibig sabihin, ay yung ating mga kagustuhan. Kapag ka ang gusto mo, ibig sabihin, kapag ka halimbawa kumikilos ka sa anumang sinasabi mo, sa anumang ginagawa mo, sa anumang pinaniniwalaan mo, tinatanong mo yung sarili mong kagustuhan doon. Tinatanong mo yung sarili mong kagustuhan doon. Kapag ka ganun ka sa mga ginagawa mo, useless ang ginagawa mo. Dahil ibig sabihin lang noon, ay hindi siya khalis, hindi ka mukhlis, kundi ang sinusunod mo doon o sinasamba mo doon ay ang kagustuhan mo. Ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula doon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, yung mutaba na sinasabi natin kanina, na ikalawang kondisyon, ito naman ay panlabas na anyo. Na doon, ibig sabihin, ang pinag-usapan doon ay ang pagsunod sa pamamaraan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan saliksikin natin sa ating pamamaraan ang pamamaraan ni Propeta Muhammad. Papaano nga ba yung mga bilin? Papaano nga ba yung sunnah ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gawaing pagsambang ito? Ito man ay gawaing pagsamba na may kinalaman sa salita, gawa o paniniwala. Ano nga ba ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to? Yun ang sunnah, yun ang mutaba'a. At ang sumisira doon ay ang bid'ah. Ang sumisira doon ay ang kasalungat nito. Ano ang kasalungat ng sunnah? Ang bid'ah, ang pagbabago. Ibig sabihin ang pamamaraan ng pagsamba, salita man ito, gawa o paniniwala, lingid man o hayag, na hindi alinsunod, hindi akma doon sa kaparaan ng itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang bid'ah. So ibig sabihin kahit na ito ay khalis, kahit na ikaw ay mukhlis, hindi rin yun matatanggap. Hindi rin yun tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ay magbanggit po tayo ng isang halimbawa dahil maikli lang po yung ating oras sa gabing ito. Ayan, at hanggang 9:30 lamang tayo. Ayan, sa ating lecture ngayong gabi. So magbigay po tayo ng halimbawa na napakahusay na halimbawa kung papaano ipinapakita ng mga as-salaf as-salih ang ikhlas sa kanilang mga gawa. Itong si Abdullah ibnul Muhayrin, isa sa mga tabi'un na kung saan isa siya sa mga ruwat ng hadith, ibig sabihin ay tagapaghatid o di kaya ay tagapagsalaysay, tagapag-ulat ng hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papaano niya ipinakita? Isa lamang siya sa napakarami. Itong si Abdullah ibnul Muhayzin, isa lamang siya sa napakarami na halimbawa ng pagpapakita ng ikhlas sa mga salaf as-salih. Minsan siya ay pumunta sa isang tindahan para bumili ng damit.
At yung may-ari ng tindahan na yon hindi siya nakikilala. Ngunit may nakakilala sa kanya doon. At ipinakilala siya ng tao na yon doon sa may-ari ng tindahan. Sabi niya, kilala mo ba kung sino ito? Ipinakilala niya ang dakilang scholar na ito na gustong bumili ng damit doon sa kanyang tindahan sa may-ari nito. Kaya sabi niya, ahsin ila bai'i. Ayusin mo, paghusayin mo ang pagbinta mo sa kanya. At alam niyo ba kung anong ginawa ng imam na ito? Dakilang scholar na ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, pinagsabihan niya yung tao na yon. Nung sabihin ng tao na yon, nung ipakilala siya ng tao na yon, kasi ipinakilala siya bilang dakilang scholar, para bang hindi mo nakikilala kung sino ito, sino itong bibili sa'yo. Ipinakilala niya doon sa may-ari ng tindahan. Kaya, yung may-ari ng tindahan, nung makilala siya, ay talaga namang pinadiscount ng husto yung kanyang pagpili ng damit na yon. At ano ang sinabi ng imam na ito, dakilang imam na ito, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam? Sabi niya, Inna nashtari bi amwalina la bidinina. Sabi niya, kami o tayo ay bumibili ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng ating mga pera o sa pamamagitan ng ating mga kayamanan o yung mga pera natin. Yun ang ating ginagamit na pambili doon sa ating mga pangangailangan, hindi ang ating relihiyon. Dahil ipinakilala siyang bilang dakilang imam, bilang dakilang scholar. So, para bang yung kanyang pagiging scholar ay dapat isaalang-alang yun. Dapat siyang bigyan ng discount. Dapat siyang, ibig sabihin ay parangalan dahil doon sa kanyang pagiging imam. So, hindi niya ginusto yun. Sabi niya, hindi sa pamamagitan ng relihiyon tayo bumibili, kundi sa pamamagitan ng ating mga pera. Kaya, ang ginawa ng imam na yun, hindi siya bumili sa tindahan na yun, kahit pa napakamura ng pagbinta sa kanya. Iniwan niya ang damit na yon at pumunta siya sa ibang tindahan at doon siya bumili. Ganon nila ipinapakita ang ikhlas. Ayaw nilang ipakilala sila bilang isang napakahusay na pantas, napakahusay na da'i, napakahusay na muballigh, at ayaw nila na sila'y paunlakan. Sila'y bigyan ng pribilehyo dahil sa kanilang pagiging da'i, dahil sa kanilang pagsusumikap sa relihiyon. Ganon ang ikhlas. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ginagawa mo yung pagsamba na yon, hindi dahil sa mga makamundong kagustuhan, kundi para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mong mabahiran, ayaw mong madungisan yung pagsusumikap na yon. Kaya ayaw mong tanggapin na dahil sa trabaho kong ito, na pagsusumikap halimbawa sa da'wa, ay babayaran niyo ako. Kung babayaran niyo ako dahil sa da'wa, kung pagbibigyan niyo ako dahil sa da'wa, kung igagalang niyo ako dahil sa da'wa, ayaw ko yun. Ayaw kong tanggapin yun. Dahil hindi naman ito para sa inyo, kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw nilang bigyan ng puwang yung pagpapakitang tao, yung pagpaparinig. Ayaw nilang bigyan ng puwang na pumasok yung makamundong bagay sa kanilang mga puso. Ayaw nilang bigyan ng puwang na pumasok yung mga palamuti na mayroon dito sa mundo. Mahaluan yung kanilang sinseridad para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ganyan. So how much more ang mga sahaba? Marami pa tayong gustong banggitin na mga namudaj. Kaya ay mga halimbawa kung paano ipinapakita ng mga sahaba, mga imam, mga tabi'un, at yung mga sumunod sa kanila ang ikhlas. Kaya lang ay napakalimitado ng ating oras. Inshallah, sa susunod na magkakaroon tayo ulit ng pagpapatuloy na ito, ay bigyan natin ng mga halimbawa. Mapag-usapan natin yung mga halimbawa ng pagpapakita ng mga as-salaf as-salih
ng mga sahaba, ng mga tabi'un, ng mga tabi'ut tabi'in, ng ikhlas doon sa kanilang mga ginagawa na hindi nila ginagamit yung kanilang pagsusumikap sa Islam na sila'y parangalan doon. Sila ay bigyan ng katumbas doon dahil ang tanging gusto nila na katumbas o gantimpala ay ang gantimpalang nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ayaw nilang magamit yung pagsusumikap nila sa Islam na mabigyan sila ng anumang pribilehyo sa pamumuhay dito sa mundo. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, ang oras na po natin ay 9:29 na po. Almost dumating na po yung oras na talaga sa ating lecture. Hanggang 9:30 lang po tayo. So, inshallah subhanahu wa ta'ala ay ibinabalik po natin ang programang ito sa ating butihing doktor. Inshallah ay kung mayroon pong mga clarification, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa ating mga tinalakay, ay ibinabalik ko na po sa inyo ang ating programa. Maraming salamat, Brother Abu Tahir. So, kailangan po ay pasunod natin ang dalawang kondisyon upang matanggap ang ating mga gawain. So, ito po yung tinalakay natin, Brother, ay ang pagiging ikhlas, at pangalawa ay kailangan anong taba isunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang dalawang kondisyon para po matanggap ang ating mga ginagawa. Halimbawa, itong ginagawa natin dito na pagdadawa, pagsasaliksik ng kaalaman. So, para po matanggap po ito po ay ikhlas. Hindi natin ginagawa para maging popular. Hindi po, ginagawa po natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ganon din, ito ay alisunod sa pamamaraan ng Propeta Muhammad na ipinaparating. Kahit wala namang internet sa kanilang panahon, pero kasali ito kasi ito ang pagpaparating sa dawa sa mga tao. Ganon po, mga kapatid, na kailangan po maging class tayo at ialis natin sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maging katanggap-tanggap ang ating mga gawain. Kung mayroon po kayong mga katanungan dyan, bibigay po kayo ng konting minuto na para po sa inyong mga katanungan o clarification. So, binibigay ko po ang pagkakataon nito na kung sino man ang may gustong clarify. Pwede rin po mag-comment yung ating mga kasalukuyan pong nanonood sa ating live. Kung mayroon po kayong clarification, inshallah subhanahu wa ta'ala ay matugunan po natin. Ayan. So mukhang maliwanag, brother, kasi pag walang magsasalita, ibig sabihin ay malinaw ang lecture mo. So ito po, mga kapatid, ay ibig sabihin ito ay pagpapakita na tayo'y magaling managalog. Hindi po. Kasi po karamihan sa ating mga anak, lalo na yung mga dito sa Luzon, ubay sa Visayas, pang parte ng Pilipinas, may mga maranaw dyan, may mga magindanaw dyan, may mga tausok na hindi sila makakaintindi sa kanilang sariling dialect. Kaya po umaba tayo ng Tagalog version sa ating pagpapaliwanag sa Islam. Ganon po, pero sa kasamang palad, walang nakikinig sa kanila. Lahat ng nanonood dito ngayon, nakikinig ay puro rin marunong magmaranaw. So, ayaw ko lang kung sa live may mga kabataan ba doon. So, ito po talaga ay para po sa ating mga anak na hindi makakaintindi sa wikang Maranaw, may Tausug, may Maguindanao. So, maraming salamat, Brother Abu Tahir, kasi kahit pa paano ay natuto kami ng konti paano iabot ang Islam sa ating mga kapatid na mga Pilipino na hindi mga Muslim. Sana po ay may pagkakataon na darating na tayo magdadawa sa mga non-Muslims.
Inshallah. Inshallah. So, ito po yung kapatid natin sa Bunsan sa Davao. Manila. Palagi ko pa nakikita kayo dyan kaya po tayo sa Davao. Di po ba? Lagi dyan pupunta si Abu Tayyip dyan sa inyo sa Davao. Mga last week yata o last month nandiyan sa inyo. So maraming salamat ulit sa brother Abu Tahir at saka mga tagapakinig ngayon. Si brother Abu Irsan, si brother Kamanudin Jacob,